Pero ang huling talumpati ay para sa pinakamahalagang tao sa buhay ng hari, ang kanyang reyna, ang kanyang nag-iisang Inday. Huwag tayong walan ng pag-asa. Baka yun na lang daw ang natitira. Ang pagtatapos ng huling kabanata sa buhay at kamatayan ni The King, isang pagpupugay sa idolong naghari sa puso ng maraming Pilipino. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Dagsa ang mga nakiramay kay FPJ, mga kakilala niya at kamag-anak. Pero ang karamihan, ni hindi niya kakilala. Para sa kanila, hindi lang bida sa pelikula si FPJ, kundi inspirasyon at pag-asa. Mahigit isang linggo nang nakakaraan nung pumanaw si FPJ. Pero sa huling gabi ng kanyang burol, pila pa rin ang mga tao sa Santo Domingo Church. Hindi ka mag-asawa. Buhay ka sa akin. Hindi naman ako isisihin talagang ganun. Wala tayong magagawa kung ginaya tayo. Pero huwag naman sana niya kinuha. Sana kabuhay naman kahit natalo. Mahal na mahal po namin siya. Oo, mahal na mahal talaga. Kahit anong pelikula niya po. Mabigat na din ang loob ng kanyang anak na si Mary Grace. Ilang oras na lang daw kasi ihahatid ng kanyang ama sa huling hantungan. Pag nilibing na raw, sabi nila masakit daw yun eh. Kasi pag pinapasok na yun sa nicho ba yung tawag doon, parang medyo hindi ko na ba siya makikita ng ganon. So sa totoo lang, malungkot na malungkot, pero mas kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. Yung tide, yung bata, yung malit na bata, tsaka yung... Tahimik namang nagluluksa si Ronyan, ang isa pang anak ni FPJ. Kasi I never felt that tinatago ako. Kasi I lived a normal life. Tapos walang kulang sa buhay ko. When I was in high school, Masaya ang mga Paskong nakagis na ni Ronyan sa piling ng kanyang ama. kasama ko siya during Christmas. Lagi siya nagjo-joke sa akin. Always na kinakantahan niya ako ng mga Christmas songs. Tulad ng kanyang ama, matipid din sa emosyon si Ronyan. Tila sinasarili ang anumang puot na nararamdaman. Pero hindi niya napigilang maluha sa lungkot. Sayang daw at hindi na makikita ni FPJ ang katuparan ng kanilang mga pangarap. And I have no regrets naman. I know siguro yung makita niya na mahawakan niya yung diploma ko. Kasi yun ang gustong-gusto niya makita. Alam niya na I finished school, pero yung hawak-hawak niya na gusto ko pakita, na nag-march ako, at yung Hindi lang sa pinilakang tabing naging makulay ang buhay ni FPJ. Si Jess Abrera, editorial cartoonist ng Philippine Daily Inquirer, nakailang ulit na niyang idrinowing si FPJ sa kanyang mga editorial cartoon nung kasagsagan ng eleksyon. Siguro nag-start yan talaga nung elections. Bago pa niyan, pinapractice na namin talaga paano siya drawing.
Tapos nung sigurado nung tatakbo, yun, hindi in-exercise na namin. Ganito ko siya gagawin caricature, ganito ko siya gagawin comics character. Kabisado na niya ang bawat forma ng hari. Mula sa kanyang patilya, shades, hanggang sa suot niyang boots. Ngayon, iginuguhit na niya ang malamang isa sa mga huling drawing niya kay The King. Kagabi, isinara na ang pinto ng Santo Domingo Church para sa publiko. Parang hinulugan ng langit ang mga fans ng hari ng pelikulang Pilipino. Ito na raw kasi ang kauli-huliang pagkakataon nilang masisilayan ang kanilang idolo. Masakit para sa amin, kami sa inyo, Panginoon. Dahil sapagkat patuloy po sa aming puso, simulat sa pool. Balot ng kalungkutan ng Santo Domingo. Si dating Pangulong Joseph Estrada. Masikip ang pasilyo na kanyang binaybay patungo sa labi ng mahal niyang kaibigan, gaya din ng pighati na kanyang nararamdaman. Nung siya'y nakalapit, binuksan ang kinahihimlayan ni FPJ. Kanya itong hinalikan at bumahana ang mga luha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang wala ng buhay ang itinuring niyang best friend. Madamdamin ang mga talumpati. Goodbye forever, and see you sometime again. Pero pilit iniba ng comedy king na si Dolphy ang nadarama ng lahat. Mas mainam raw na alalahanin ang mga nakakatuwang alaala ni The King. Gagawa tayo ng pelikula, magkasama tayo. Bago man lang umunat ang ating dalawang paa. Inunahan mo ko. Pero makikita rin tayo doon. Pero pakiusap mo, wag muna ngayon, ha? Pero tila hindi nilubayan ng kulay ng politika ang burol ni FPJ. Nadaya si Fernando Po Jr. At hindi na bilang ng dami ng Pilipinong patuloy dumarating ngayon dito, isa-isa ang kanilang kinikilala at sinisigaw bilang nanalong Pangulo. Walang iba kung hindi si Fernando Po Jr. Sa huli, ang tunay nilang pinagsamahan bilang matalik na kaibigan ang binigyan ng halaga. Pero ang huling talumpati ay para sa pinakamahalagang tao sa buhay ng hari, ang kanyang reyna, ang kanyang nag-iisang inday. Huwag tayong walan ng pag-asa, baka yun na lang daw ang natitira. Ang pagtatapos ng huling kabanata sa buhay at kamatayan ni The King, isang pagpupugay sa idolong naghari sa puso ng maraming Pilipino. Ang huling pamamaalam kay FPJ ay pagsasara rin ng ilang dekadang paghahari niya sa pelikulang Pilipino. Naihatid man siya sa kanyang huling hantungan, mananatiling sariwa ang alaala ni The King sa puso't isipan ng mga naniwala, nagtiwala at humanga. Minsan may Fernando Po Jr., minahal at inidolo ng masang Pilipino. Kayo, aking mga kaibigan, ang aking kayamanan. Taos-puso ang pasasalamat ni Susan Roses sa mga taong nakiramay sa kanila. Milyon-milyon ang nagluksa, mga taong ni hindi kilala ni FPJ.
mga pelikula niya na pumatok sa takilya. Dinumog din ng kanyang mga tagahanga ang Santo Domingo Church. Makita lang sa huling pagkakataon ang kanilang idolo. Alas 5:30 ng umaga, itinaon sa Bukang Liwayway ang funeral march para kay The King. Isinakay sa karwahe ang kanyang mga labi, gaya ng pagbibigay pugay sa isang hari. Siksikan at halos hindi na mahulugan ng karayom ang compound ng simbahan. Marami ang dumayo mula pa sa mga malalayong lugar. Kita ko nga yung mga hinarang dyan sa labas, ang dami. Tulad ni Alex, lumuwas pa mula Isabela. Tangan ang anghel na korteng kandila, taimtim siyang namamaalam sa kanyang idolo. Mahal na mahal namin siya. Gano'ng kamahal? Buhay siguro, higit pa sa buhay namin. Lahat yata ng klase ng tao narito sa libing. Ma-idol din niya po ba Si Sarge Cortez, isinama pa ang kanyang alagang unggoy. Dapat siya ang presidente ng Maynila. Hindi si Gloria. Sa North Cemetery, nadat na namin ang isang grupo ng mga kabataan na namimigay ng mga banner at sticker na FPJ. Hindi raw ito pangangampanya, kundi pagbibigay pugay sa pumanaw nilang bida. Nasa puso na yun. Nasa puso namin yan. Hindi na mawawala sa isip namin. Nagsilbi rin itong pagkakataon para sa mga kababayan nating negosyante. Si Mang Raul, nagtitinda ng tuwalya at t-shirt sa mga naghihintay kay The King. Balot daw siya ng kalungkutan dahil sa dinaranas na kahirapan. So kahit pa paano, natulungan din kayo ni FPJ? Hindi dahil yan, hindi naman nakapagtindi. Ganito karami ang nakiramay sa pagpanaw ng hari ng pelikulang Pilipino. Siksikan, halos wala nang magalawan. May mga hiyaw ng pagpapahayag ng paghanga at pamamaalam. Apat na oras ang prosesyon ng mga labi ni The King mula Santo Domingo Church. At sa bawat hakbang ng kanyang karwahe, luha ang sumalubong sa kanya. Ang huling bendisyon ng pari. Mahal na mahal ni FPJ, ang Blessed Mother, ng kanyang asawa. Habang pinapasok natin siya. Ito na nga ang huling pagkakataong nasilayan ni Susan Roses ang kanyang asawa. Isinuko na niya sa tadhana ang kanilang kapalaran. The resurrection of Jesus, the glory of your Jesus. Ang huling hantungan ni FPJ, ang pagsasara ng yugto ng kanyang buhay sa lupa. Ang panday na maalam na, pero sa kanyang mga pelikula at mga naiwang alaala, buhay na buhay ang hari ng pelikulang Pilipino.